Hello guys! So, for today's video, samahan nyo ako na i-drill natin tong golden barrel ko na to kasi hindi na siya maganda. Tignan nyo yung nangyari sa katawan niya. Matagal na to sa akin golden barrel. Naka-ROS siya, naka-rain or shine siya. And then, ayan, ganyan yung nangyari sa kanya. Siguro dapat itinago ko siya at hindi ko siya in-ROS. So, ngayon, ang gagawin natin dito sa golden barrel is i-drill natin yung ito dito sa gitna, yung crown niya para mag-push siya ng pops para ma-propagate natin. Sana bigyan niya tayo ng ng pops. Yan. Sana bigyan successful tong gagawin natin na to. Napanood ko lang kasi ito sa YouTube. Ganun daw yung ginagawa nila para mag-push ng baby yung golden barrel. And guys, itong golden barrel ko na to, matagal na to sa akin. Parang way back nagsisi-start pa lang ako ng collection ko. Yan. Binili ko na to and super liit lang nito dati as in regular size siya. Tapos lumaki siya ng lumaki. Kaso nga lang nung na-reach niya na yung gantong size. Nagganto naman yung katawan niya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yan. Tapos dalawa to, yung isa patay na. Kaya tinapon ko na. So ito na lang. So samahan nyo ako i-drill siya bago pa mahuli ang lahat. So let's go guys. Sana maging successful tong trip kong to. I-drill natin siya dito sa crown niya, sa gitnang part ng mga 3 to 4 inches to. Gagamit tayo ng drill, guys. Meron akong drill kasi binili ko to pambutas ng mga terracotta pot. So ngayon, ito yung gagamitin ko, pan-drill dito sa gitna ng ating golden barrel. So maging mas successful to guys kasi first time ko to gagawin. So ito ang gagamitin nating pan-drill hanggang dito siguro. Kasi mga 3 to 4 inch to So i-drill lang natin siya. So let's go guys, samahan nyo ako dito sa trip kong to. First time ko lang ito gagawin, so hindi ko kayo ma-assure na magiging successful to. Pero sana maging successful siya kasi sayang naman ang ating golden barrel, diba? So tara, drill na natin siya. Dito sa gitna. Okay, let's go. Ito na guys yung itsura niya after ma-drill natin. Ayan. So, itatabi lang natin siya dun sa ating plant rack at iingatan natin na huwag siyang mabasa. Aray ko, masakit. Huwag siyang mabasa. Then, tignan natin if magpupush siya ng pop. Kailangan hindi ito mabasa ng hanggang 2 weeks. 2 to 3 weeks. Yan. Para hindi siya mabulok. Kailangan hindi mapasukan ng tubig yung gitna niya. So, tatabi muna natin siya sa plant rack and then maghintay na lang tayo na mag-push siya ng babies niya. Basta, dinrill ko lang siya sa gitna and then nung naramdaman ko na may matigas na, nag-stop na ako kasi yun yung root system niya So, kailangan natin mag-stop. So, ayan, didrill ko na siya. So, check na lang natin kung magiging successful or what. Dito natin siya nilagay guys sa loob ng plant rack natin. And then lalagyan lang natin siya nitong date para alam natin kung kailan natin siya dinrill. Ayan, lagyan na lang dito sa likod. Ayan, and then ayan, pababayaan na lang natin siya dyan. Hopefully maging successful ka golden barrel. Hello guys! Welcome back to Succulent Bliss. It's me again, Aika. So ngayon guys, pakita ko lang sa inyo. Tinanggal ko na yung malaking dikya natin. Aloe ata to dito. Aray ko, natusok pa ako. Yan, dyan. Dito siya nakalagay. Sapat na cement na to. And then ayan, kung makikita nyo, buo yung niya, yung root system niya. So maganda. Ilipat natin siya para lalo siyang lumaki. Dilipat natin siya dito. Actually takip to ng tulyase. Yung malaking lutuan. Yan. Tapos pinabutas-butas ko na yun sa dito ko. Tapos ayan. Diyan ko siya ilalagay. Super laki niya guys. Then dito ko siya ilalagay sa ilalim. Though hindi niya naman naaarawan naman dyan, morning sun. And then siguro iikot-ikot ko na lang para lahat ng part niya is maarawan. And guys, sobrang hindi naman ako nahirapan sa pagtanggal sa kanya. Sinungkit ko lang siya nito. Tapos ayun, dire-diretso. Magkakasama na siya. Palibasa buo na. Hindi na kasi siya lumalaki guys. Kaya kailangan ko na siyang tanggalin. So, ganun guys yung gawin nyo. Kung napapansin nyo na hindi na lumalaki yung mga plants nyo, try nyo i-uproot. Baka kasi root bound na sila. Kasi pag root bound na sila sa pot nila, hindi na sila lalaki guys. Ayun, so yun lang. Then, tanim ko muna siya guys bago ko pakita ulit sa inyo. Bigat kasi and mahirap magtanim ng hawak ko yung phone. Wait lang.
Hi guys, good morning. Ito, nagkakape pa ako pero nandito na ako sa garden. Kape tayo guys. Ganito lagi yung gawa ko guys. So, nagkakape ako, nandito na agad ako sa garden. Wala naman akong bagong plans pero update ko lang kayo sa mga changes na ginawa ko. Halos nagre-rearrange kasi ako and inaayos ko yung mga plants natin. And ito, may mga propagations tayo dyan ng buros natin. Kasi naghaba siya guys, ayan oh. Naghaba siya. Doon ko kasi siya nilagay sa harap, 'di ba? Kulang pala yung sunlight na natatanggap niya. Ayan. Nandito pa yung ginamit kong pangsundot doon sa dikya. Yan, may mga diyan cuttings ng ng cheesecake. Mga ipoprop ako to. Hindi ko pa alam kung saan ko sila ilalagay. Yung nakikita niyo yun, ang daming dahon-dahon dito. Ang kalat. So, hindi ko pa naayos to. Ayan, ganyan pa rin naman yung itsura niya. And then, ito guys. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko nung nakaraan. Pinagkakat ko kasi itong snow peach natin. And, ayan, nagpapops na siya. Nagkakaroon na siya ng pimples. Nagbubukol-bukol na. Ayan, dahil naaarawan dito, pagkakat ko sa kanya, nagka-sunburn agad siya. Ayan na, nagkaka-pimples na din. Itong snow peach na to, medyo kinalbo ko din yan. Hindi siya kalbo, panot pala, panot. So, ayan. Yung mga kinat natin, may mga pimples na, may mga pops na, nagpupush na siya ng pops. Actually, kaya matagal akong nag-vlog kasi iniintay ko na mag-pops tong mga pinutulan ko. So, ayan, nag-pops na sila. Ganyan yung mangyayari sa succulent nyo if ikakat nyo sila. Magpa-pop sila, lalo na tong mga agad na cheesecake, arunpe, yan. And ito din, kinat ko din tong ito si cobblestone. Ayan, iniintay ko pa siya mag-pops. Wala pa ako nakikitang pops sa kanya. Ay, ayun. Ayun, meron ng pops yung isang pinutulan ko sa kanya. Ayan. May pops na yung cobblestone natin. Hintayin ko na lang yung ibang stem. And then, ito yung arunpe natin. Ayan, o. Nag-pops na din siya. Mabait si arunpe ikat. Ayan. So, kinat ko siya para maging mas mayabong siya. And then ito, nadagdagan ng isang pot yung peach snow natin kasi yung kauna-unahang peach snow natin from Igor's. Pinagsama ko na. Dalawa to. Ito yung isa. Ito yung kinat ko guys. Ayan. Yung may cut. Yung kauna-unahang peach snow ko. Nakinat ko. Ayan. So, ayan, malalaki na yung naging pops niya. Kaya pwede ko na siya nilipat ko na siya. So, nadagdagan tayo ng isang pot ng peach. So, meron na tayong 4 white pot ng peach. Dan ito, mga murasaki na to. And bala kong magtanggal dito ng murasaki. Bala kong tanggalin yung murasaki na yan. Yung dalawang yan. Para ilagay dito. Pero, murasaka na siguro. Ito, i-repat ko na din to kasi maliit na sila sa pot nila. Laki na kasi nila. Mga variegated purple delight natin. Mabilis silang lumaki. Ayan o, ang tataba. Iniintay ko lang yung kukupit ko and vermica sa Shopee para mailipat ko sila. Hindi ko pa ganun kagusto yung soil mix ko na nandiyan dyan eh. Ayan. So, ito yung natin, super brown natin na cuttings. Ayan. Na din siya. Nagsanga na din siya. Super kalat dito. Hindi pa ako naglilimot ng ng mga dahon-dahon. Ayan. Magpa-flower na yung mga gymnast natin. Ayan magpa-flowers na yung tea line natin. Ayan. And then ito yung seedlings natin ng mellow. Nilagay ko na dyan yung iba. Yan, ganyan lang. And then, ito, naka-recover na yung ating lavender scallops. Yan, mga nakatayo na siya. Pwede ko na siguro yan ikat. Para maparami ko guys. Para gumanda yung color. Yan. Ating anti-stale. Namamayat yung dulo. Oh my god. Kailangan ko na sila ilabas sa sunlight. Para hindi sila mag-attenuated. Ang nakikita ko lang kasi na pwede kong lagyan nito is yung rock na yon, yung ROS. Ayan, so baka ayusin ko ito. Actually, inaayos ko to. Ayun, dyan ko nilagay ito. Ayan. Oh, ang dami niyang cut. Kasi nga nagaba-haba siya. Ayun, lumiit yung mga dulo guys. Hay, nako. Ayusin ko na naman to. Pero, pinagkakat ko yung dulo kasi nga ang haba ng pagitan ng mga leaves. Ang lalayo. Yan, dito ko na nilagay yung isang duck's tail. Ayan. Tapos itinaas ko ng konti ito.
yung mga nasa likod para maganda yung itsura nila. Ang ganda ng hakuan natin. Binigyan niya ulit ako ng isang pop. Yung una niyang pops nilagay ko sa ilalim ng plant truck ko. Sorry guys sa boses ko if kakapising ko pa lang kasi. As in, kakape pa lang talaga ako. Nagtatanggal pa lang ako ng kapoy. Pero dahil ang tagal ko nang walang update dito sa garden ko and kinukulit na ako ni Sis Jen. So Sis Jen, ito na. Ayan, ayan pa rin. Nilagay ko lang dyan. Medyo nasasunburn yung tiglay natin. Ayan, inaangat ko ng konti yung melon natin. Ay nako guys, iba yung cravings namin ngayon ni Sis Jen. Cactus. Ay, napamain din ako ng cactus nitong nakaraan. So iniintay ko na lang ulit siya dumating. Kasi nga diba, nagkasakit yung golden barrel ko. So namatay yung isa. Tapos yung isa, dinrill ko yung gitna. So umorder ulit ako ng golden barrel. Golden barrel na long spine, short spine, curly spine, at saka yung blue barrel. So wait nyo yun guys, i-unbox natin yun pag dumating. Then ito guys yung ginawa ko kay kay Dikya ba to? Ayan, super laki ng na to, ng nito, takip na to, kawa na to. Ito yung takip ng kawa ni mama. Pinabutasan ko yung ilalim, tapos dyan ko na ilagay. Tapos ito yung propagation natin ng Chloe. Ayan, yung peanut corn, na din siya, nag-pops na din siya. Cuttings natin ng stone peach, arumpe, yung cheesecake. Ayan. Hindi ko nagagalawin yung pot dyan kasi may malaking frog dyan, may naninirahang frog dyan, baka talunan tayo kasi yung super laking frog, pero pinababayaan ko na lang kasi alam nyo guys, pag nakatira kayo sa sa probinsya, yung mga frog na yan, sinasabi, alam nyo yung nuno yun, pero hindi ko na i-detalye pa, basta ganun, kaya hindi ko siya pinapakilaman, nahayaan ko lang siya. Nature naman nila yan hindi naman ako takot sa frog, pero nagugulat ako sa kanila. So ayan, yun, may lawi ako dyan nasa ROS, ayan wala nang farina. Tagal na nitong lawi na to, hindi na yan lumaki, pero pinapabayaan ko lang kung saan ko lang siya maisingit, hindi naman siya namamatay. So ito yung mga natin, lacteas natin, yung mga ellen natin na ang pipink ngayon. Ang ganda ng colors ng ellen ngayon, lalo na dito sila sa ROS. Ito hybrid to, ito normal na ellen. Ewan ko yung hybrid ko, ang liliit ng rosette, pero sa ibang lalaki ng rosette ng hybrid nila. Ayan, ito yung red tips natin, ang Leticia. Nagmamasadan ko tong red tips at Leticia, and ito yung niya, kahibahan niya. Yung red tips, yung point niya nandito sa loob, papunta dito sa rosette. Yung Leticia naman palabas. Ayan, ito Leticia to, and then ito red tips to. Ayan, okay na din to, malash na din to, pinag-cut ko din to yung mga sunburn pa. Ang ating nga ba to, purple card, malago na din siya. Itong ating monstrous apalata vampire, okay naman. Ang dami to lagi mag dry leaves, and pag kinakat ko siya nabubulok yung pinagkatan, kaya hindi ko na siya kinakat. Din ang ating claret na mabilis ma-stress. Yan naman yung bago dyan. Ay, wala palang bago. Yung mga natin ng T-lines, ayan, lagi ko na lang silang inaayos kasi hindi pa sila nag-uugat. Then dito yung pots natin ng Purple Delight. Ayan, siksika na sila dyan. Hindi ako nagka-cut. Ewan ko, hindi ko feel mag-cut guys. Pero baka susunod. Tinatapad pa kasi ako. Maganda yung color nila dito. Hindi sila namumutla. Kasi hindi ganun katagal yung araw dito sa part na to. Ito Purple Delight kasi pag dinilad mo sa araw talagang magiging ganito yung color nila. Humumutla sila, doon maglalagas. So yan, dito ko sila nilagay sa hindi super tagal ng araw. Morning lang siguro hanggang tanghali. Pero hapon wala na. Tatakpan na ng bahay. Gusto ko nga silang ilipat kasi nagsisiksikan sila dito. Baka mamaya tumumba yung pots nila pag may dumaan na malaking sasakyan. Ayan yung malaking pot natin ng Purple Delight na cuttings. Umokay na din siya. Hindi na din siya dehydrated. And then ayan, andi dito yung ating sedum major. Ayan, lagi na lang may ganito lagi na lang may natutuyo. Kaya lagi ko din siyang pinapaf tuwing umaga or hinihipan. Kasi mahilig to sa tubig. Kailangan talaga dito pa bottom watering para hindi siya maano sa leaves. So kailangan mo siyang tiyagain i-bottom watering. So for now, dyan muna siya. Tine-check ko. Under observation pa siya if magugustuhan nyo dyan. Ayan, buhay ng ating Lame Ray.
Medyo natagalan dito makarecover sa akin. Pero ngayon okay na siya. Yan, dito galing yung duck's tail and burrito. Yan, dyan. Ito tinanggal ko na. Kasi hindi matagal yung ano dyan eh. Sunlight. Yan. Yan, okay naman. So yan, ito. Naglilipat din ako ng mga ano dyan. Missing you and Bianca. So ito, nag-flower na naman ang ating missing you. And ang ating Bianca is nagpa-flower na din. Pag nag-open yan, papakita ko ulit sa inyo yung kaibahan ni missing you at ni Bianca. And ito yung propagation natin ng lavender scallops. Ang ganda na. Yan, ganyan yung gusto kong gawin. Kaya bumili ako ng maraming lavender scallops. Yan, ang ating pearl. Halos every other day ko ako magdilig ng mga pearls natin. Ay! May grasshopper. Ayan o. Ching ching. Yan. Huwag mong kainin ha. Ayan. Ito, papalitan ko yan ng mga white pots guys. Yan. Papalitan natin ng white pots para maganda tingnan. And then yung mga barrels na dadating, itetera ko tapat natin. Tingnan ko pa, malaki siya sa ano, sa live selling. Yung mga barrel na nabili ko. Pero iba pa rin kasi sa actual. Pagka nakita mo sila. So, intayin ko muna sila bago ko pag-desisyonan yung mga pot nila. Marami naman ako dito terracotta pots. Kasi, ewan ko ba, parang unti-unti, inaano ko sa plastic yung mga pot ko. Kasi mas, ano, mas madali kasing matuyo yung terracotta pot kapag tag-ulan. Kaya gusto ko sila. Busog na busog yung mga super bomb natin, guys. Ayan, oh. Busog na busog yung mga yan. Ay, so yun lang, guys. Tapos ko na yung pagkakape ko. Thanks for watching. Bye!